Class, napansin niyo ba na sa bawat nangyayari sa buhay natin, laging may dahilan kung bakit ito nangyari? Halimbawa, bakit kayo minsan nahuhuli sa klase? At bakit naman may pagkakataon na mataas ang nakukuha ninyong marka? Ibig sabihin sa bawat pangyayari, may tinatawag tayong sanhi at bunga. Ngayon, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang sanhi at bunga at kung paano natin ito magagamit sa pang-araw-araw na buhay. Ngayon, akin na mga ipapaliwanag ang konsepto nito. Una, ano nga ba ang sanhi? Ang sanhi ay ang dahilan kung bakit nangyari ang isang bagay. Ito ang pinagmulan o pinagsimulan ng isang pangyayari. Samantala, ang bunga naman ay ang resulta o kinalabasan ng isang pangyayari. Ito ang epekto na dulot ng sanhi. Ngayon, bibigyan ko kayo ng mga halimbawa. Halimbawa, umuulan kaya basa ang lupa. Sa pangungusap na ito, ang sanhi ay umuulan at ang bunga naman ay ang basa ang lupa. Isa pang halimbawa, hindi siya nag-aral kaya bumagsak siya. Ano ang sanhi dito? Tama, hindi siya nag-aral. At ano ang bunga? Tama, bumagsak siya. Narito naman ang mga hudyat ng sanhi at bunga. Para mas madali natin itong matukoy, may mga tinatawag tayong hudyat. Para sa sanhi, karaniwang ginagamit ang dahil, sapagkat, at palibhasa. Para naman sa bunga, kaya, bunga nito, at kaya naman. Halimbawa, nagutom siya dahil hindi siya kumain. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng pangungusap ay may malinaw na sanhi at bunga. Kailangan ay may lohikal na ugnayan ang dalawa. Halimbawa, nag-aral siya kaya bumagsak siya. Ito ay mali. Bakit mali? Kasi hindi tugma ang sanhi at bunga. Ngayon, subukan ninyong mag-isip ng sarili ninyong halimbawa. Halimbawa, nagpuyat ako kaya inantok ako sa klase. Sa inyong buhay, ano ang mga sitwasyong may malinaw na sanhi at bunga? Ang sanhi ay ang dahilan, ang bunga ay ang resulta. Gumagamit tayo ng hudyat para mas madaling matukoy ang ugnayan. Kapag malinaw sa inyo ang sanhi at bunga, mas maiintindihan ninyo ang mga pangyayari sa inyong paligid at mas magiging maayos ang inyong pagsasalaysay o pagsulat. Ngayong malinaw sa inyo ang ating aralin, handa na kayong sagutan ng mga gawain. Gamitin ninyo ang inyong natutunan upang masagot ng tama ang ating bawat activity.